Sino ang makakalimot sa isa sa pinakamalaking tsunami sa kasaysayan na tumama sa Indonesia, Sri Lanka, India, Maldives at Thailand? Marami ang nasawing tao dahil sa pangyayaring ito. Pero ang kwento natin ngayon ay hango sa totoong buhay ng isang pamilya. Sila ay nagbakasyon lamang sa Thailand pero na-encounter nila ang tsunami. Mabubuhay kaya sila o masasawi? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Bispiras ng Pasko noong 2004, nagpasya ang pamilya ni Dr. Maria Bennett na mag-celebrate ng Pasko sa Khao Lak, Thailand. Kasama niya ang kanyang asawang si Henry at mga anak na sina Lucas, Thomas at Simon. Pagkarating pa lamang, halos mapunit na ang mukha nila kakangiti dahil sa pagkamangha sa Thailand. Ang ganda kasi ng view sa kwarto nila. Kitang-kita ang karagatan kahit nasa first floor lamang sila. Sinalubong nila ang Pasko kasama ang ibang mga tao na nasa hotel sa pamamagitan ng pagpapalipad ng lanterns habang sabay-sabay na nagka-countdown. Napakapayapa at romantic ng gabing iyon at parang ayaw na nilang matapos yun. Kinabukasan, ginising ni Maria at Henry ang tatlong bata para batiin ng Merry Christmas at magbukas ng mga regalo nila sa isa't isa. Pagkatapos ay naglaro ang mag-aama ng bola sa gitna ng beach. Nag-snorkeling din sila at nag-swimming na rin sa pool. Si Maria naman ay relax na nagbabasa ng libro. Habang abala sila nag-i-enjoy sa mga ginagawa nila, isang nakakabingit at nakakabahalang ugong ang narinig nila. Palakas ng palakas na parang papalapit sa direksyon nila, kaya napatigil ang lahat sa mga ginagawa nila. Pati ang mga ibon ay nagsisilipad palayo, kaya mas lalo silang kinabahan. Tumingin ang mga turista sa kung saan galing ang mga ibon. Ang ugong lang kanina ay may kasama ng sigaw at iyak ng mga tao. Biglang humampas ang malalaking alon at bago pa man sila maanod ng tubig, sumigaw si Maria, "Henry, ang mga bata!" Nagkahiwa-hiwalay ng pamilya Bennett dahil sa tsunami. Buti na lamang, bago pa tuluyang lamunin ng tubig si Maria, napakapit siya sa puno. Mahigpit siya nakayakap doon. Nanginginig dahil baka bigla na lang siya mapabitaw. Sigaw siya ng sigaw sa sobrang takot. Hindi niya alam kung sisigaw ba siya ng tulong, na alam naman niyang imposible. Konting pagkakamali lamang ng yakap sa puno at aano din na naman si Maria papalayo. Sobrang bilis ng agos ng tubig, para nasa gitna siya ng water dam. Dahil sa sobrang lakas ng sigaw ni Maria, nakita siya ni Lucas na hanggang ngayon inaanod pa rin ng tubig papalayo. "Mami, tulungan mo ko!" Sigaw ni Lucas habang nagpapanik. Bumitaw si Maria sa pagkakayakap sa puno at hinayaan niyang anudin na din siya ng tubig para iligtas ang anak, kahit pa alam niya masusugatan din siya. Nahirapan sila magkita sa gitna ng tubig. Magkalayo pa rin kasi sila. Napakapit si Lucas sa mga bakal pero bumitaw din siya dahil hindi sila nagtagpo ni Maria. Lumangoy silang dalawa sa nakitang kutsyon pero nagkahiwalay na naman nang bumangga ang kutsyon sa poste. Pareho sila nagpapanik, kaya lamang sa kabilang direksyon naman bigla may humampas na malalaking alon at handa na silang lamunin ng buhay. "Lucas, pumailalim ka sa tubig!" Sinunod agad yun ni Lucas, kaya lang pag-angat niya ay inanod na lang ang walang malay na katawan ni Maria. Umiiyak si Lucas habang sinisigaw ang pangalan ni Maria. Doon nagising si Maria. Kumalma na ang tubig kaya nagtagpo na din sila. Nanginginig si Lucas na nakayakap kay Maria dahil sa takot na baka nga namatay na ang mami niya. May nakita silang puno kaya doon na lang silang kumapit habang umiiyak na nag-uusap. Lalong umiyak si Lucas at nagsalita, "Akala ko matapang na ako, mami. Hindi pala. Takot ako lalo na ngayon. Natatakot ako, mami." Niyakap siya ni Maria para i-comfort at sinabing pati siya ay takot din. Naglakad na sila para maghanap ng tulong. Dito nakita ni Lucas ang binti ni Maria na may malaking sugat. Tinawag niya ang mami niya para ipakita ang binti niya. Nakita niya na may saksak si Maria sa dibdib. Mas lalo siya nag-alala pero hindi siya nagpahalata. Nagsuggest si Lucas na umakyat sila sa pinakamataas sa puno.
dahil baka mamaya magkaroon na naman ng tsunami. Binalot ni Maria ang binti niya ng tela. Pero bago pa man sila makapanik, isang bata ang narinig ni Maria na sumisigaw ng tulong. Gustong tulungan ni Maria ang batang yun, pero ayaw ni Lucas dahil mas kailangan ng nanay niya ng tulong. Nag-alala si Maria. "Anak, kailangan natin siyang tulungan. Paano kung makapatid mo yun? Si Simon o si Thomas?" Galit na sumigaw si Lucas. "Mami, patay na sila!" Kaya napatahimik si Maria. Pero sa huli, nakumbinsi niya pa rin si Lucas na tumulong. Kung mamamatay man tayo ngayon, mas mabuti nang ito na ang huli nating gagawin. Tinulungan nila mag-ina ang bata na may pangalang Daniel. At doon pa lamang pumanik ng puno. Kahit hirap na hirap at parang nawawalan na ng pag-asa, ay pinilit nilang umakyat. Doon sila nanatili habang nag-aabang ng tulong. Mas lalo naman naging seryoso ang kondisyon ni Maria, kaya nakatulog siya sa sanga. Maya-maya pa, humupa na rin ang tubig. Tuluyang lumabas ang pinsala na dinala ng tsunami. Ang masaya at maingay na beach ay naging tahimik at masalimuot na lugar na. Nagkalat ang mga patay, mapatao man o hayop. May mga puno ring bumagsak at halos hindi na makilala ang Orchid Beach Resort. Hindi mabilang kung ilang tao ang namatay dahil sa tsunami. Tinulungan sina Lucas, Maria at Daniel na mga Thai. Kada hila kay Maria, hindi niya maiwasang mapasigaw sa sakit ng binti niya. Pero kinaya niya naman hanggang sa makarating sa safe na lugar. Binihisan agad siya ng mga matatanda at saka ginamot ang sugat. "Huwag mo hayaang kunin nila ako nang wala ka," nangihinang bili ni Maria kay Lucas. Sumang-ayon naman si Lucas. Bigla nila napansin na nawala na si Daniel. Masyado kasi nakafocus si Lucas kay Maria, kaya hindi niya na ito nabantayan. Hindi na rin masyadong nakapag-isip pa si Maria dahil nauubusan na siya ng dugo at nangihina na. Sinakay sila sa truck papuntang ospital. Habang nasa biyahe, nakita ni Lucas kung gaano karaming turista at residente ang sugatan. May mga bangkay din na isinakay sa kabilang sasakyan. Pinilit niya maging matapang para sa mami niya. Nasa ward na si Maria. Pumasok na rin sa loob si Lucas. Kaya lang, masyado pang busy ang mga doktor sa ibang pasyente. Kaya hindi nila agad nagamot si Maria. "Bakit ang lamig?" tanong ni Maria. Halos mautal-utal siya magsalita. Nagtatakang sumagot si Lucas. "Mami, hindi naman malamig. Nanginginig ka, Mami. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba?" Nataranta na si Maria. Alam niya kailangan na ng katawan niya ng antibiotics. Pinahanap niya kay Lucas ang mga antibiotics pero hindi niya makita dahil nakasulat sa Thai language. Buti na lamang dumating na ang mga doktor at ginamot na siya. Lumipas ang ilang mga oras nang magising si Maria. Kinumbinsi niya si Lucas na tumulong sa mga pasyente o kaya naman sa mga doktor. Kahit anong klaseng tulong, basta may magawa siya. Ayaw sana ni Lucas umalis. Sumuka kasi ng dugo si Maria pagkagising niya. Ayaw niya rin sanang iwanan si Maria dahil baka mamaya ay may kailangan nito. Pero pumayag din naman siya dahil sa pagpupumilit ni Maria. "Huwag ka mag-alala, anak. Hindi naman ako aalis dito." Paninigurado ni Maria kay Lucas, kaya umalis na rin si Lucas para tumulong. May nakita siyang isang tatay na aligaga. Hinahanap ang kanyang anak. Nilista ni Lucas ang pangalan at nangako sa tatay na tutulungan siya. Ang pangalan ng nawawalan niyang anak ay Agda. Umikot si Lucas sa buong hospital at nagtanong kung sila ba si Agda. Mas marami nanghingi ng tulong kay Lucas. Inalista rin sa kanya ang pangalan ng mga nawawala nilang kaanak. Isa-isa niyang sinigaw ang mga pangalan nila. At sa wakas ay nahanap din niya si Agda, ang anak ng unang lalaki nanghingi ng tulong kay Lucas. Nagpaliwanag siya na dadalhin niya ang tatay ni Agda. Pero ayaw ni Agda maiwan sa sobrang takot na mapag-isa. Pinaliwanag ni Lucas na tutulungan niya si Agda at saka niyakap. Masaya sila nagkita mag-ama. Nagyakapan sila at nag-iyakan. Biglang naalala ni Lucas si Maria, kaya bumalik ulit siya sa pwesto ng nanay niya. Kaya lang, pagbalik ni Lucas, wala na ang nanay niya sa kama. May bagong pasyenteng nilipat sa kama na yun, kaya nagsisisigaw si Lucas sa takot. Nag-alala siya sa kondisyon ng nanay niya, lalo na't iniwan niya si Maria sa lubhang delikadong lagay. Akala niya tuloy pumanaw na ito. Nagpanik siya at nagalit. Buti na lamang at tinulungan siya ng nurse na mapakalma. Dinala siya sa child shelter at tinanong ang pangalan niya pati ng nanay niya
para mahanap nila. Nilagyan siya ng tape sa damit na may nakasulat na pangalan niya. Nag-iiyak si Lucas, halos hindi siya makahinga. Sa isip niya, nagawa niya pagtagpuin ang mag-ama kanina, pero naiwala niya naman ang sarili niyang nanay. Sa kabilang banda naman, si Henry na tatay ni Lucas na akala nilang patay na ay buhay pa pala. Kasama niya sina Simon at Thomas na kapatid ni Lucas. Nasa hotel sila na malapit sa Orchid Beach Resort. Aalis na sana silang tatlo para lumikas papuntang bundok, pero hindi balak umalis ni Henry dahil balak niyang hanapin ang kanyang asawa at anak na si Lucas. Akala kasi nila ay nasawi na ang mga ito. Hindi nila alam nasa hospital pala si Lucas at ang kanilang nanay. Kinausap ni Henry si Thomas at kinumbinsi na sumama sa mga rescuers. Binili niya rin si Simon kay Thomas na alagaan siya mabuti. Magpapaiwan si Henry para hanapin sina Lucas at Maria. Ayaw sana ni Thomas pumayag. Matatakotin kasi siya. Pakiramdam niya hindi niya maalagaan si Simon. Takot din siyang iwanan ulit ni Henry. Pero nakumbinsi siya ni Henry matapos ipaliwanag ang sitwasyon nila. Binili din ni Henry ang mga anak niya sa iba pang sing-edad niya na nakasakay din sa truck. Mag-behave kayo mga anak. Huwag kang lalayo sa kanila, okay? Kailangan nyo magsama-sama. Magkikita din tayo bukas, pangako. Mahal ko kayo mga anak. Sumagot ang isang pasahero na binilinan siya. Sumama ka na sa amin. Huwag mo na silang hanapin dahil siguradong patay na sila. Pero hindi siya nakumbinsi. Hindi raw pwedeng huminto na lang siya sa paghahanap. Bumalik siya sa beach para hanapin sila. Kaya lang, mas lalo lang napalala ang sitwasyon ni Henry. Natapilok kasi siya at tumama sa mga matalim na bagay. Kaya nagkaroon siya ng injury. Buti na lamang habang naglalakad siya sa gitna ng daan, may sasakyan na dumaan at dinala siya sa pinakamalapit na bus station kasama na ang iba pang mga survivors. Nagkwentuhan ng mga survivors, kabilang na si Henry, sa kung paano sila nagkahiwa-hiwalay ng pamilya nila dahil sa tsunami. Habang nagkukwento siya, naglabas ng cellphone si Carl at pinahiram sa kanya para matawagan ang kamag-anak niya. Tinawagan niya si Brian, ang tatay ni Maria. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanila sa Thailand. Doon tuluyan na paiyak si Henry. Halos hindi na siya makapagsalita, kaya binaba niya muna ang telepono. Tumawag siya ulit pagkatapos kumalma. Nangako na hanapin niya sina Maria at Lucas. Kahit sa hospital, susuyurin niya, makita niya lamang ang mag-ina niya. Nagkaroon ng interes si Carl na sumama kay Henry para hanapin din ang pamilya. Sa kabilang banda naman sa ospital, si Lucas ay tahimik naman na nakaupo at hindi pa rin nakakatulog. Hindi niya malaman kung anong gagawin ngayong mag-isa na siya. Dinala siya ng nurse sa lamesa nila at tinanong kung nakikilala ba niya ang mga alahas na pinakita sa kanya. Pero hindi niya maalala kung sinuot ba yun ng mami niya. Dinala na lang siya sa kwarto ni Maria at sa wakas, dito niya nakita ang kanyang mami. Naka-oxygen, may marka ng pangalan niya sa braso at naka-IV fluids. Saan ka ba nanggaling, Lucas? Nag-aalalang tanong ni Maria at halos nangihina na rin. Hirap na makapagsalita. Napaiyak na si Lucas. Ano? Ako pa talaga tinanong mo, mami. Ang sabi mo hindi ka aalis. Bakit ka nawala doon? Bakit mo ko iniwan? Akala ko wala ka na. Wala ng boses si Maria at naluha na ng tuluyan. Humingi siya ng tawad kay Lucas. Bigla naman nag-guilty si Lucas. Napansin niya ang sitwasyon ng kanyang mami. Namumutla at nangihina na at wala ng silbi kung mag-aaway pa sila. Niyakap ni Lucas si Maria. Lumapit ang mga nurse at sinabi na napalitan nila ang record habang inooperahan si Maria sa dibdib. Kaya lamang masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya, kaya hindi nila maoperahan ang binti niya. Tinanong ni Lucas kung magiging okay pa ba si Maria, pero hindi na nila masagot. Nakatulog si Maria at magdamag siyang binantayan ni Lucas habang nakahawak sa kamay. Biglang nakita ni Lucas si Daniel habang nag-iikot ang mga mata niya. Nagkita na pala sila ng tatay niya. Napaluha si Lucas sa saya. Excited siyang ikwento yun kay Maria, pero hindi niya naikwento. Tinanong kasi ni Maria kung ano na bang kulay ng binti niya, na kanina niya pa tinatanong para malaman kung maayos pa ba siya. Nagsinungaling si Lucas na kulay red pa rin yun, kahit malapit na mangitim. Sinabi na lang ni Lucas sa mga nurse na tulungan agad ang nanay niya dahil lumalala na ang itsura ng sugat niya. Nawala ang kaba ni Lucas nang sabihin sa kanya ng nurse na malapit na siyang operahan.
Samantala, nasa ospital na rin sina Henry at Carl. Pumasok si Henry sa ospital kahit pa ayaw ng driver nila. Pinilit niya lamang ito at sinabing 5 minuto lang siya mawawala. Gusto niya kasi tignan ang loob ng ospital. Baka andun kasi sila Lucas at ang kanyang asawa. Habang paikot-ikot sa ospital, si Henry nakita siya ni Lucas na naghanap ng pagkain o mainom para kay Maria. Nakilala ni Lucas si Henry. Tumakbo siya para habulin. Sumisigaw siya pero masyado nang malayo ang tatay niya at maingay ang paligid. Madami na ring taong dumadaan kaya hindi niya na nahabol si Henry. Sumakay na ulit si Henry sa kanilang sasakyan. Sakto naman na nag-stop over din ang sasakyan nila Thomas at Simon. Pero aandar na sana ulit yun. Bumaba lang si Simon dahil ihing-ihi na siya. Bumalik din sila kaagad sa kanilang sasakyan. Bago pa umandar ang sasakyan nila Simon, Thomas at Henry, napahinto na lamang sila sa kalsada habang si Lucas sumisigaw. "Dad, nasan ka na ba, Dad? Saan ka pumunta?" Narinig ni Simon at Thomas ang sigaw ng kuya nila. Nagulat sila at excited na tumakbo papunta kay Lucas habang sinisigaw ng paulit-ulit ang pangalan ni Lucas. Tumakbo rin si Lucas papalapit sa kanila. Nagyakapan sila at nag-iyakan. Habang nagyayakapan, bumaba rin pala ng sasakyan si Henry at doon nagkita-kita na silang apat. Akala nila wala ng pag-asa pero eto sila ngayon, magkakasama. Napaluha sila at hindi na malaman kung ano pa bang mararamdaman. Basta nangingibabaw na masaya sila. Sa wakas at hindi na sila watak-watak. Sa gitna ng yakapan, sinabi ni Lucas na kasama niya ang mami nila. Pumasok na sila sa loob ng hospital. Hinang-hina na siya, Dad. Kung ano-ano na rin sinasabi na hindi ko maintindihan. Ooperahan din siya. Sa tingin ko, hindi na talaga maganda ang lagay ni Mami. Nang magkita na sila, nagulat si Maria. Mas bumilis ang paghinga niya. Pero pakiramdam niya, ligtas na siya sa piling ng asawa niya. Hinaplos siya ni Henry at hinalikan sa sobrang pangungulila. Inakala pa nga ni Maria na patay na siya dahil kompleto ang pamilya niya. "Ngayon pwede na ako magpahinga, Henry. Alam kong malapit na ako mamatay at hindi na kaya ng katawan ko kahit operahan pa ako." Sinabi ni Henry kay Maria habang naluluha na ngayon nandito na siya, mas lalong hindi siya pwedeng mamatay. Tinawag na ng mga nurse si Maria para operahan. Sumama sina Henry, Lucas, Thomas at Simon sa labas ng operating room para samahan ang nanay sa operasyon. Habang nasa labas sila Henry kasama ang kanyang mga anak, nagpapasalamat si Henry dahil inalagaan ni Lucas ang kanyang nanay. Kinabukasan, paggising ni Lucas, binalita ng tatay niya na ligtas na ang nanay niya at pwede na sila makauwi. Nilipat ng hospital si Maria at babayaran na rin yun ng isang insurance company. Pasakay na ulit sila sa eroplano, papunta sa Singapore, paalis sa lugar na muntikan ng pumatay sa kanila. Sa wakas ay nalagpasan nila ang matinding pagsubok na hindi lang na-testing ang tapang nila, pati na rin kung hanggang saan aabot ang pagmamahalan nila bilang isang buong pamilya.